Hello! Ako ay nagbabalik para ibahagi ang mga kaganapan sa ating small world. So, this part may nakaguess sa aking bonus farts. So, ayan. So, ito po yung post. And then, nasagutan ni Puma. Kaya may plus 10 win siya. So, ayan. So, may place po for bonus farts sa ating small world, sa ating fictional world. So, si Puma ay pumunta sa Roots of Gratuitas para makagain ng bonus Winnie. So, yan. Sheesh! So, Puma plus 10 Winnie dahil nasagutan niya yung nag-guess niya yung post na pinakita ko kanina. So, ayan. Kaya, may 305 winning na siya. Sheesh! So, update sa araw na ito. Puma plus 10 winning. Noong August 2. Nice. So, yung next is fourth. Middle Wave. Month of the Crawling Polar Bear. Day 1. So, nangyari yung unang sabakan sa Glass Mountain, Lair of the Four Savages. Sheesh! Sa Bawang Town Plaza. So, first game sa ating Middle Wave. Nanalo si Yep. Sheesh! Ay explain ko ba pala yung Middle Wave. So, nakalagay doon race to 10 Winnie. Ayan yung mga prize. So, yun. Then yung nakalagay doon na 111, yung unang 1 yun yung day. So day 1. Tapos yung pangalawang 1 yun yung round ng game. Tapos yung susunod na 1 yun yung match inside that round. So and kung nakikita nyo yung battling tapos standby, 4 lang yung mga nakapunta sa event ay dyan, kaya walang standby, kaya nag-round ka agad. Sana magets nyo. So next game, and nanalo ulit si Yep. Next si Yep ulit, and next it's a draw. So, dapat next time pala hindi na considered as a one game yung draw. Kailangan maglaro ulit sila. So, yan. My faults. And, parang bibigyan ko sila ng limited games per location para may chance din yung ibang participante na taga ibang lugar. So, kaya 5 games lang this day. Pero, after that draw, nag-lunch na kami. Kaya sa ibang lugar na ituloy yung pang 5th na game. So, ayan. So, yung pang 5th game that day is tinuloy na namin sa The Temple of the Waving Crimson Grass. So, ayan. And yung nanalo sa 5th game is si Yep ulit. Kaya may 4 winning na siya. Siya yung leading sa Middle Wave. Nice. And yun po yung end ng day 1 of the Middle Wave. Month of the Crawling Polar Bear. So yung next na nangyari is regular game. Na bago mag-umpisa yung Middle Wave Day 2, nag-regular game muna kami ni Puma tapos ni Acero. So, ginanap yung regular game dito pa din sa Temple of the Waving Crimson Grass. And nanalo si Puma ng isang beses. So, nanalo si Puma ng isang beses sa regular game. And after ng game, meron na yung mga ibang partisipante. So, nag-start na ang Middle Wave Day 2.
And na-occur ulit siya sa The Temple of the Waving Crimson Grass. Kasi ma-occur sana sa San Fernando Plaza. Kaso busy yung mga participante doon. Kaya this day, dito na siya ulit na-occur. So, let's go! So, second day, first game, first round. And, isa pong draw. And as I mentioned kanina, na dapat yung draw hindi na siya consider as a game. So, next time ko pa siya i-ano. So, yun. So, second game is nanalo si Puma. Nice. Then, after ng second game, parang umuwi muna sila para kumain. Kaya itutuloy sana namin ang gabi yung game. Kaso isa na lang yung nakapunta, si TNT. Kasi isa sa mga rule sa middle wave is kasi parang vote ako sa GC kung sino yung mga makakapunta. And then i-schedule na kinabukasan yung game. So, kapag na-schedule na, fix na siya. So, in case na walang nakapunta and isa or dalawa or tatlo lang yung nakapunta, may bonus plus 1 bonus winning na sila kaagad. Kasi hindi mag-start yung middle wave kapag kulang yung mga participante. Kailangan at least 4 and more than. So, ayan. And hindi sila nakapunta kasi medyo malakas yung ulan. And ayun, si TNT lang yung nakapunta kaya may 1 winning na siya sa day 2. So yun po yung end ng day 2. So tignan natin yung current standing sa middle wave. So TNT 1 winnie, Yep 4 winnie, Puma 1 winnie. So yan po. Good luck sa ating day 3. Fighting! So, yun lang po. Hanggang sa muli. Bye!